Walang kakwenta-kwenta yung framing ng buong video ko 'no, pero okey lang 'yan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala po si Fonzie and welcome to my third vlog. Alright, before I begin, gusto ko lang pong umamin sa inyo na na-shoot ko na yung video na 'to. Kaya lang nung ine-edit ko para sa color grading, ako mismo naiirita ako sa sarili ko. Sobrang hindi ko coherent and ayoko namang mag-post ng vlog na parang literal kung ano-ano talagang lumalabas sa bibig ko, walang kakuwenta-kuwenta. Parang ano nangyayari sa akin? Hindi ba ako prepared? Am I not smart? Charis! And also, nakikita niyo itong mga damit na to. Yan. Sabi ko, alam mo kung magre-record ako ng vlog, since almost 30 minutes or more than 30 minutes yung ginugugol ko sa pagsasalita in front of the camera, nakaupo lang ako, nakatitig sa inyo. I need to do something productive. And may mga damit ako na almost 1 week nang hindi nalalabahan, ay hindi, almost 1 week nang nalabahan. Tapos nakatambak lang sa kama ko, ganyan. And sabi ko, it's about time na matiklop kayo. Huloy, paano to ginala? It's about time na matiklop kayo. Ititiklopin ko kayo while doing the vlog. Kaya nandito sila. Pero sinabit ko yung mic ko dito. Iba yung quality, hindi maganda. And if there's one thing na natutunan ko sa pagtatrabaho sa media, akala mo namang importante yung trabaho ko, is mas panonoorin ng mga tao ang video kung maganda yung audio kahit medyo pangit yung video rather than ang ganda ng visual pero ang pangit ng audio. So, magsakripisyo na muna itong mga tiklupin na to. I think kaya nyo pa magstay for another week. Charot. Kasi kailangan ko talagang hawakan yung mic just like on my TikTok videos. And by the way, actually yun yung dahilan kung bakit ako nag-start humawak ng mic sa mga TikTok videos ko is yung phone ko nun is sobrang basic lang. Ang pangit ng internal mic ng phone. So, bumili ako ng mumurahing mic sa SM North EDSA Annex worth 199 pesos. Since mura yung mic, pag sinabit ko siya dito, ang pangit pa din. Para wag namang masayang yung mic na binili ko. Hinawakan ko na lang siya close to my mouth para ma-achieve yung magandang audio. Sabi ko, acting-acting na lang ako. Wala akong pakialam kahit may mic kasi mas magfo-focus yung mga tao sa content. Hindi ko alam na talagang pansinin pala talaga siya. So, one thing led to another. Yun pa yung naging branding ko. So, hindi ko siya sinadya. Hindi ko siya sinadyang hawakan ko tong mic para maalala ko ng mga tao. So, ayun lang. I think ang lesson doon ay walang lesson. Nag-iisip ako ng matalinhagang English words. Pero yun nga, as in, seryoso, di ba? Parang in-expect mo na magiging hindrance siya, but at the same time, mas naging ano siya, di ba? Ang daming taong hindi kilala ako, pero kilala yung TikToker na naka-mic. So, yun. Anyway, for today's video, pag-uusapan po natin ang iba't ibang klaseng personality na na-encounter ko throughout my lifetime sa pagtatrabaho. Well, ang OA nung throughout my lifetime kasi 5 lang tong nilista ko. And alam nyo ba, almost 20 na companies na yung napasukan ko throughout my lifetime. And karamihan naman doon call center. So, if you're watching this and nakatrabaho mo ko before, tapos may kinukwento ko na feeling mo ikaw or someone you know, probably hindi. Kasi ang dami-dami ko na naging coworker. Almost lagpas hundreds na. Wait lang, before I begin, one of these days, alam nyo, magkakaroon talaga ako ng guest pag nagkaroon ako ng lakas ng loob. Kasi may mga in-invite naman akong tao. Almost everyone said yes. Kaya lang when the time comes na talagang mag-start na akong mag-record ng vlog, hindi na kinakaya ng kapangyarihan kong i-message sila sa hiya. Yes, mukha lang pong makapal ang mukha ko sa mga TikTok kung ano-ano pinagagawa ko. But in reality, mabilis akong manliit, mabilis akong mahiya, and hindi ko alam, ayoko talaga ng nakakaabala ko sa mga tao. So, isa to sa mga
hindi ko alam kung maganda, pero natutuwa ako na ganito yung personality ko. Pag ako makakaabala sa'yo in any way, ayoko. Kaya mabilis akong mapikon sa mga tao na walang pakialam pag naabala nila ako. Magbigay na ako ng example. Alam niyo yung magbabayad ka ng parking. Pagkatapos, alam mo ang ipambabayad mo sa parking is GCash. So pagdating doon, magbabayad ka ng parking, di ba? Nasa unahan kita. Sabi, GCash po yung payment. Doon pa lang nila kukunin yung phone, doon pa lang nila bubuksan. Parang, girl, ang tagal nating nakapila. Bakit hindi mo po yung repair? Sorry. Kasi ako, di ba, scan QR, naka-open na yung camera ko. Parang pangatlo pa lang ako, naka-open na yung camera ko. Para pagdating ko doon, pak, hindi maaabala yung mga tao sa likod ko. Kasi ayoko nga na nakakaabala. So parang I take it personally, pag yung tao, walang pakundangan, mang-abala. Yung example na yun, sobrang babaw nun ha. Pero gets nyo na parang ba't parang silang pakialam? Anyway, by the way, walang kinalaman to. Gusto ko lang mag-share ng isang story. Bigla lang, literal, naalala ko lang siya. Nasa BGCO, I think 4 years ago, during the pandemic, may babae na may isang supot ng fast food. Itinapon niya sa loob ng bush. Alam niyo yung parang square na halaman na fino-form ng mga hardinero. So basta may puno, tas parang may halaman na nakapaligid na ganyan. So yung square na yon, binuksan niya, pinasok niya yung ng basura sa loob. Sobrang weird! Mukha kang tanga! Buisit ka! Anong nangyayari? Okay, ang point ko is, may mga tao talaga na parang sa mata ko, sobrang mali nung ginawa niya. Pero may mga tao talaga na parang, girl, it's okay. Kasi kitang-kita namin kitang-kita ng mga tao. Parang hindi siya nahiya sa ginawa niya. But to her, it was normal. Wala lang. Ang weird. Ba yung common sense, sinasabi nung college professor ko, common sense is not so common. I think that applies to that. Na parang common sense ate, wag mong itapon dyan kasi ang laki-laki ng basura mong yan. Apparently, hindi siya common. Ba't ko ito na kwento? Walang kinalaman to sa Walang kinalaman sa topic for today's video. So yun nga. May topic ako before this. Oh, by the way, may nag-comment. Sabi, Fonz, okay naman yung podcast mo. Pero sana naman, matuto kang tapusin yung storya bago ka mag-move on to the next. I know. I'm so sorry. Sa mga nakikinig, nakaka-irita minsan, di ba? Pag nakikinig ka ng podcast, tas dalawa yung host. Yung isang host magkukwento. Biglang ikakat ng isang host. Tas hindi na natuloy. Tas ikaw parang, wait lang. Hindi niya pa natutuloy yung sasabihin niya. Kasi ikaw, as a listener, hindi ka makasabat. Pero parang gusto mo nang manabunot. Yun lang. So, kung nakikinig kayo, tas bigla ako nag-jump to another story, I'm so sorry. I'm trying to work on it. I know it's annoying. But anyway, let's start the thing. Okay. Ang unang-unang trabaho ko pala ay call center. Pero itong call center na to ay tatawagin nating fly-by-night call center. Meaning, medyo illegal siya. In a sense na hindi siya nakarehistro sa bansang Pilipinas. More on, may lalaking nag-open ng account sa JobStreet, nag-post ng trabaho doon for call center job, pero hindi niya ni-register sa... I guess ni-register niya. Kasi wala kaming BIR, wala kaming PhilHealth, Pag-ibig, tapos pinapasweldo niya lang kami sa envelope. Cute. Not too shabby for a first-timer, for an 18-year-old out-of-school youth. So, ang personality na nag-stand out sa akin sa trabahong ito, yung mga taong sobrang tagal na sa industriya, na parang wala nang kinakatakutan, alam na yung mga pasikot-sikot, hindi mo na mauuto, hindi mo na mababraso. So meron ditong dalawang coworker na tuwing yosi break, hindi ako nag-yosi, pero pag yun, sasama ako sa kanila, kinukwento nila yung mga mali, parang minumura nila yung boss, tapos nagkukwentuhan sila saan sila galing, kamusta doon, compared to this company, and pinagkukwentuhan din nila kung saan sila lilipat next.
para sa isang 18-year-old, sobrang ano niya, sobrang, bakit yung pinag-uusapan yan? Hala, baka marinig tayo ni boss. Very, ganun pa ako nun. Wala lang. May kuwento pala ako dito sa company na to. So, ang trabaho ko kasi dito is a telemarketer. Telemarketer, tatawag ako sa mga bahay-bahay sa Estados Unidos para offeran sila ng free magazine. Yung magazine na yon is about laser. I know, like, who the heck gives an F about laser? So tatawag ako, "Hi, this is ganyan, 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 ganyan. We would like to send you free magazines if you could just answer a few questions." Yung few questions, ang dami, parang 5 pages. Sa isang page, 20 questions. Pag nasagot nila yung mga survey na yon, bibigyan namin sila ng magazine. Yung magazine about laser, anong gagawin nila doon? So parang iisipin mo madali lang kasi wala namang bayad, hindi rin naman kami manghihingi ng mga personal information. Pero kahit naman sino taong tawagan mo in the middle of their day, mababad trip talaga sa'yo, mumurahin ka talaga ng katakot-takot. Sa isang araw, kailangan, I don't exactly remember, parang siguro let's say 10 tao na mapa-oo mo at mapasagot mo ng survey. After nun, okay ka na. Tapos may one time, hindi ako nakasampu. Tumawag ako sa best friend ko, umiyak ako sa parking lot. Sabi ko, hindi ko kaya to. Girl, kung makakabalik lang ako doon sa time na yun, parang sabihin ko, hindi mo ba yan? Wala ka kwenta-kwenta yung ginagawa. Sorry. Hindi ko naman binabash yung sarili kong trabaho and yung mga nagtatrabaho. Pero it's not that serious. Ika nga. Girl, you're calling people about laser. Hindi ito life and death. Huwag kang umiyak. Parang sobrang anong-ano ako sa sarili ko. Sobrang pressure ako sa sarili ko. Kasi mga katrabaho ko, wala talagang pakialam. Naghihintay lang sila ng sweldo. After nila makuha yung sweldo, nag-aalisan. Yun nga, may mga nag-aalisan. Tapos ako parang, ba't sila nag-aalisan? Parang kailangan ko na atang pumunta sa totoong company, yung may mga BIR and shit. So, ang ginawa ko, umalis din ako. Nung umaalis na ako, nagalit yung boss. Ano lang kami noon 15. Parang maliit na kwarto, tapos 15 na computer. Parang ganun lang siya. So, nung nagpapaalam na ako, kasi nga, ang dami nang umalis Most likely, aalis na din ako. Nagalit siya sa akin. So, kung di ako makapaniwala, bakit ako nagagalit nito? Yung iba, hinayaan mo lang mag-alisan. Tapos binigyan mo pa ng back pay. Nung kinukuha nila yung back pay nila, nakangiti ka pa. Tapos nung ako na parang, huy, ano nangyari? Kasi nga, dahil nga siguro bata ako. So, nagdabog-dabog talaga ako. Naalala ko, may mga barya ako dun. Ginanon ko sa table niya. Kasi ayaw niya sa akin ibigay yung sweldo. Tapos nung after kong magdabog-dabog, sumigaw-sigaw. Sorry, bata pa ako nito. Not proud. Sabi niya, okay, bumalik ka next week. Next Thursday, bibigay ko sa yung sweldo mo. Alam niyo kung magkano hinihingi ko? 2,500. 2,500. Utang na loob. Anyway, wala lang, yun lang. Nag-start na actually ako sa second work ko noon. Tapos naalala ko, after namin mag-usap, hindi ko na maalala yung name ng boss na yun. Let's just call him Michael, not real name. Nung paalis na ako, minessage ko yung isa kong cowork na umalis na. Sabi ko, buwisit tong si Michael. Pagkatapos, kay Michael ko na send. Nung ko sa boss na send, buti hindi niya na pinansin kasi alam niya na parang ako, galit na galit pa ako that time. Yun. So anyway, dun sa second work ko, ang nag-stand out na personality sa akin was, ito yung mga bagong graduate na alam mo na hindi talaga ito yung gusto nilang gawin but nagpapatay lang sila ng oras or may hinihintay lang ng opportunity abroad. So, papasok sila, maganda yung damit, parang pang mall yung mga damit. I wouldn't say pang runway kasi ang OA. More on pang mall, pang date, ganyan. Naka polo shirt, tas naka skinny jeans. Uso pa yung skinny jeans nun. Tas yun, nagloloko-loko lang sa training, walang pakialam sa nakakatuwa kasi nung nasa call center talaga ako, ito yung iba't ibang personality na makakasalamuha ko. May mga tao na parang, itong trabahong to, blessing sa akin. Thank you Lord, nagtatrabaho ako dito, napapakain ko yung anak ko, napapag-aral ko yung anak ko. May mga tao naman na parang,
Lord, please, tanggalin mo na ako sa trabahong to. May mga tao na parang pumupunta doon para maghanap ng kabit. May mga tao na pumupunta doon para maghanap ng mga kaibigan, ng kainuman, mga ganun. Iba't iba, nakakatuwa. Tapos may mga tao naman na hindi na rin makapasok kasi pagka sumusweldo, ubus lagi ang sweldo, nauubusan din ng pamasahe, nangungutang, may mga racket, ganyan. Nakakatuwa. Kahit medyo natagalan ako sa pagko-call center, ang dami ko rin na-meet na tao na parang nakaka-inspire in one way or another. Kung yan ang pinagkukwento ko, ito na naman, kung ano na naman lumalabas sa bibig ko. Third person, so yung first person, yung mga taong sobrang tagal na sa industriya. Second is yung mga walang pakialam, mga fresh grad na nagpapakit lang sa office. Itong third na sinulat ko dito is yung kinaiinisan ng lahat. Hindi na to call center. Hindi ko na rin sasabihin kung anong work kasi baka mamaya delikado na may former coworker ako na nanonood nito. Itong kinaiinisan ng lahat, itong specific person na nasa utak ko, hindi ko alam bakit siya kinaiinisan. Itong work na to, parang ako lang kasi yung lalaki dito. Hindi na to call center. Tapos, yung ibang babae, pag wala itong babaeng to, siya yung topic. Hindi naman galit, pero trip na trip lang nilang pinagtatawanan behind her back. And pag may mga decision siya sa work na parang dapat ganito, dapat ganyan, pag wala na siya, nakita mo yung sinadjust ni hindi naman dapat ganun talaga. Bida-bida na naman, ganun. Feeling ko may mga tao talaga na nabubuhay or mas nagiging exciting yung work nila kapag may pinagchichismisan silang tao. Alam mo yun? I'm not sure if it's harmful kasi yung mga pinagsasabi lang naman nila is very mababaw. And yung pakikitungo naman nila to this person, harap-harapan is okay. And I don't think they're friends. Feeling ko, ramdaman naman nila sa isa't isa na colleagues. Colleagues lang tayo. So, I don't know. Tapos yung girl naman na to na pinagchichismisan, naalala ko siya yung tumulong talaga sa akin to be better at my job. Alam ko, sabihin ko na nga kung anong trabaho to. Barista ako. Barista ako nito for 3 months. And side story lang nung barista ako. Ang sweldo ko noon ay minimum wage. Alam niyo kung bakit ako nagbarista? Okay, side story ng side story. Yung inspiration ko bakit ko piniling maging barista. Dati, pumupunta-punta ako ng BGC. Sobrang tagal na nito. 18 years ago. Kasi parang mga ko noon, mga 18 years old. 18 times 18 plus 18, 36. 18 years ago. Parang dayami pa lang yung BGC noon, mga talahiban. Kasi may mga counting buildings ko, mga 5, 6 na building ako nakikita. So yung BGC bus, pagpasok sa loob ng Bonifacio Global City, merong Gloria Jeans. Nagkape ako. Pagpasok ko doon, yung dalawang barista nagche-chess. Sabi ko, ang saya naman trabaho ng mga barista, nakatambay lang, tas sobrang chill. Dapat ganito yung magiging trabaho ko. So yun, nung gusto ko na ulit magtrabaho, ayoko na muna mag-call center. Barista talaga yung in-aim ko na trabaho. Pag search ko sa internet kung saan may opening ng barista, sa Seattle's best ako napasok. Minimum wage. Taga Cavite ako. Yung location ng store ko was in Power Plant, Makati. Utang na loob. Ang dami kong, oh my God, yung story yan ng mga memories, bumabaha. Parang feeling ko madederail na naman yung story. Pero I'll stick to the story. So, naaalala ko dito, I think first week ko, alam niyo yung Banoffee Pie. So, i-deliver ng mga tao nang magde-deliver ng pastry. Tapos ako yung mag-a-assemble sa loob nung parang kung saan yung nakikita yung mga pastry. So, pag ganun ko, nasira yung Banoffee Pie. As in, parang pangit, sira, ganyan. Grabe, nanlamig ako. Kasi magkano lang ang sweldo ko noon. Tapos yung Banoffee Pie, parang 120 pesos. Ang per day ko noon, let's say, 400. Di ko na maalala. So parang, oh my God! Naiiyak na ako. Parang grabe, babayaran ko to. Ang layo-layo na binabiyahe ko para dito. Tapos, yung kinaiinisan,
Ako, oh my God, hindi ko pala inamin. Hindi ko pala inamin na ako yung nakasira. Binalik ko dun sa box. Hinayaan ko siya yung hinayaan ko siya yung magbukas. Nakakatawa talaga. Ako yung OA talaga ako, visit. Sobrang OA ko. Imagine niyo yung stress ko nung nasagi ko yung banoffee pie, nasira ko. Tapos binalik ko dun sa box. Tapos hinayaan ko na lang siya yung tenured na barista ang magbukas. Pagbukas niya, uy, sira yung delivery. Phones, kuha ka ng ganito. Inayos niya. Tapos binalik niya. Tapos ang problema, ang arte-arte ko, shit. Feeling ko, correct me if I'm wrong, feeling ko isa to sa mga downside ng hindi nakagraduate. Kasi feeling ko hindi ako nahasa sa mga problema. Pag may problema, umiiyak ako, tumatakas, wala akong kwentang tao, in short. Sorry, ako yung, alam ko, feeling ko yung mga pinapanood yung mga vloggers or influencers, you should be inspired by them. Pero ako pag pinanood nyo ako, mawawalan kayo ng gana sa buhay kasi parang wala talaga akong kwenta. Charot lang. I should not speak down on myself. Talk down on myself. I shouldn't speak lowly of myself. Yon. I'm just ibang klaseng breed lang talaga ako. Hindi ako tulad ng karamihan. Next. Okay. Wait lang. Marami pa akong kwento sa pagiging barista. Naalala ko, kilala niyo ba si Ray Langit? Okay. One time, umorder siya ng kape sa amin. Pagkatapos, since wala nga akong kakwenta-kwenta ng empleyado, nakalimutan ko kung nasuklian ko na siya o hindi. Phones, paano mo naman makakalimutan na nasuklian siya? Andyan lang. Basta, mahirap i-explain. So one time, nagkakape na siya. Lumapit ako sa kanya, sabi ko, "Excuse me sir, nasuklian ko po ba kayo?" Sabi niya, "Ito mo si Ray Langit, hindi na maalala." Sorry, si Sir Ray Langit, hindi niya rin maalala. Sabi niya, hindi ko alam. So, okay lang po. Bibilangin po ulit namin yung kaha. Titingnan namin kung magma-match. Ibig sabihin, nasuklian ko kayo. Kung may sobra, ibig sabihin, hindi ko po na kayo nasuklian. Tapos, nakikita niya, natatense na ako. Maya-maya, lumapit siya habang nagbibilang kami ng pera. Sabi niya, huwag niyo nang bilangin yan. Kung nasuklian niyo na ako, edi good. Kung hindi pa, yung susobra dyan, sa inyo na. Parang tip ko na. Okay po. But it turns out na nasuklian na pala. Kasi chinik pa rin namin eh. Yun lang. Nakita ko din si Gretchen Barreto. Kilala niyo ba si Daphne? Bakit ko ina-enumerate yung mga nakita kong artista? May pakailan ba kayo? Huwag na ngayon. Ang init. Kaloka naman. Naka-aircon ako. Kasi yung aircon ko, 1 year nang hindi na 1 year nang hindi nalilinisan. Alam niyo, ang dahilan kung bakit hindi ko siya mapalinisan, natatrabahuhan ako. Kahit hindi naman ako yung maglilinis. Kasi split type. Inisip ko, babaklasin yan. Pagkabaklas, since nasa condo ko, ibababa ng elevator, lilinisin somewhere else. Tapos patutuyuin, tapos ibabalik, tapos ikakabit ulit. Yung process na yun, wait lang, what's happening? May lumabas na what's that? May lumabas sa screen ng Pocket 3 ko. Oy, by the way, sa mga nagtatanong na nagsasabi ang ganda daw ng camera, the camera I'm using is an Osmo Pocket 3. Ang dumi ng kuko ko. Osmo Pocket 3. Alright? And isa sa mga dahilan kung bakit talaga ako nag-vlog is sobrang biglaan ng pagbili ko nito. Kasi sabi ko, mag-vlog ako. Tapos parang mga 1 week na siyang nakatambay sa bahay. Tinitignan ko parang, gumastos lang, di gagamitin. Kasi napipilitan ako mag-vlog. Thankfully, kasi so far, I think generally sobrang positive naman ng mga comments nyo. Pwede ba akong sumingit lang ng isang storya? Okay. Sa tuwing may i-compliment nyo ako, hindi ako masyadong react kasi na-overwhelm. Okay? Parang ayoko masyadong matuwa sa mga positive comments. Parang, oh my God, don't say that. Ang arte, buisit, wag na nga. Ang arte ko, no? Hindi ba naiinis sa akin? Next. Itong story na to. Inisip ko kung ikukwento ko to o hindi eh. Kasi baka mapasama ako. Chismosa. Okay. Alam niyo yung mga sobrang chismosa sa office. May healthy type of chismosa. Okay, pinagchichismisan natin to, si sir, ganyan, o may kabet,
o may ninakaw, mga ganyan. Itong naging biktima kasi ako ng chismisan sa isang company ko. So, isa-summarize ko na lang. Sa company nito, parang may nakarelasyon akong MU-MU. Pero itong taong nakarelasyon ko, sobrang low-key. Hindi pa siya ready to be out. May isa kaming coworker na nakakahalata sa amin. Hindi ko alam bakit kating-kati siya na i-broadcast na nakita niya kami together. And hindi yung pagbo-broadcast niya, hindi yung palihim. Sinisigaw niya talaga habang kumakain ng mga tao. Tapos yung mga tao parang nauweirdohan, bakit sinasabi mo yan? Eh ako kasi yung tipo na tao na hindi ako pumapayag na tatapak-tapakan lang. Mabait ako, lalo sa office, I'm very civil, professional ako. Pero pag nakita ko na ginagawa mo na akong katatawanan in front of a lot of people, I don't take it lightly. Tama ba? I don't take it lightly. Yeah. I don't take it lightly. So one time, sobrang galit ko kasi yung tao na involved sa akin, natatakot siya na ma-out. Parang napapansin ko nagkaka-anxiety na siya. Siyempre, partner ko, na ano ko, na pumitik ako. So, tong taong to, dinala ko sa isang room, kinonfront ko siya. Nagulat siya kasi sobrang hindi niya ina-expect na kaya ko palang mangonfront ng tao. Sumigaw ako, sabi ko, dadalhin ko siya sa HR. Kahit hindi ko naman alam yung mga patakaran. Gusto ko lang manakot. Tapos nakita ko sa mata niya, natatakot siya. Kasi alam mo yung pag minsan, yung may inaapi ka, tapos hindi mo alam na lumalaban pala yung inaapi mo. Sobrang caught off guard ka. Feeling ko ganun yung nangyari sa kanya. Kasi ang tapang niya eh. Ang tapang niya ng una, parang masayang-masaya siya. This person had the upper hand of making us feel inferior. Nagulat siya. Kasi ako parang, go, do whatever you want. Pero pag ako lumaban, just be prepared. Ang arte naman be prepared, kala mo naman. Yun lang. Yun lang. Sana kung mapanood nito yung taong to. Kasi we became somewhat friends after that. Kasi parang naging okay na. Tapos, I think mga 7 years ago, nakita ko pa yung nangyari to 2012 ah. So pag sinabi kong 7 years ago, medyo recent pa din yun. Mga 7 years ago, nakita ko yung mga post niya sa Facebook. Sobrang totally changed person. Always advocating for women's right and all that. So feeling ko, this person learned from the past. Ha! Alam niyo kasi, coming from a 35-year-old kuya, may mga pagkakamali talaga ang mga tao when they're in their early 20s. So, kung may mga nakasakit sa inyo nung early 20s, tas medyo matanda na kayo, parang give them a chance, lalo na kung nagbago, or when someone is being irrational at in their early 20s, marami pang matututunan yan. Feeling ko lang ha. Kasi ang dami ko rin minsan looking back, parang bakit ako ganun? Buisit! Nakakairita. Ba't ganun yung ugali ko before? Ang sama ko. Mga ganun. Tapos ngayon, alam mo yun, we grow. Walang kwenta yan. Papunta na naman sa walang kwenta yung mga sinasabi ko. Kaya ako nga inulit to eh. Kasi nung binablog ko yung umpisa, walang kwenta. 30 minutes na ako nagbablog. What the heck? Ang daldal ko. Okay, bilisan ko na lang. Yung next one is yung mga tipong papasok, magtatrabaho, wag niyo akong kausapin, wag niyo akong kaibiganin, wag niyo akong i-invite sa mga inuman, wala akong pakialam sa inyo, kailangan ko lang magtrabaho at sumweldo, uuwi. Dati, na-offend ako sa mga ganun. Parang, girl, pamilya tayo dito sa office. Pero hindi ka sama sa amin sa inuman. Pero ngayon, feeling ko, pag bumalik ako sa corporate, ganito na ako. Ganito na ako. Unless, cute yung mga ka-office mate ko, I would want to be friends with you. Charot! And ito, yung last, para lang matapos na tong vlog na to. Hindi ako makapaniwala na 31 minutes na to ha. Workaholic. This specific person, the reason why I wrote workaholic, I think this is the only person
This is the first person na na-meet kong workaholic. She was so in love with her job. Sabi niya, "Buisit, bakit pa may weekend? Gusto ko na magtrabaho ulit." Ganun talaga na pag nahanap mo yung passion mo, if sobrang fulfilled ka sa ginagawa mo, ganun pala talaga yung pakiramdam. Siyempre pag empleyado ka and ang baba lang din ng sweldo mo, tapos inuutos-utusan ka, magagalit ka talaga sa mga tao around you and sa trabaho mo. Pero pag ikaw pala yung the one calling the shots and ang laki ng sweldo mo, ikaw yung parang basically nagbe-build ng company, sobrang fulfilling pala nun para sa ibang tao and they just want to keep on working and working and working. And sobrang swerte ng mga tao who have found that passion. Parang feeling ko ako, ito ngayon, as a content creator, sobrang passionate ako dito. I don't really feel like I'm working. Pero ito kasi corporate to, itong tinutukoy kong to. And sobrang professional niya. Alam mo, I can compare this person to the feeling when Catriona Gray competed niya. When Catriona competed in Miss Universe. Alam mo yung pakiramdam ng mga Filipino na, guys, umupo na lang tayo. Okay na. Nandiyan na yung corona. Tatapusin lang yung program. Ganon. Sobrang confident ng mga Pilipino during the era ni Catriona Gray. Or yung feeling na, alam mo pag nag-groupings kayo sa school, tapos parang quiz-bee, tapos groupings, tapos kasama nyo sa group yung top 1 or yung valedictorian. Parang, girl, the crown is ours. What the heck? Ganon. So pag itong workaholic na to, sobrang gamay na gamay niya yung trabaho. Since I was under her, I know yung team namin laging, ito yung boss namin eh. Huh? What the heck? Contrary naman, nagkaroon din ako ng boss na, for lack of a better term, walang kwenta. Sorry. Wala akong pinapangalanan. Ito yung boss na feeling ko, pag ako naging boss, ganito ako. Sobrang lenient sa mga tao. Tapos pag tinanong mo, ngingiti, pa-cute, tapos pupunta sa kabilang boss, parang, ma'am, tinatanong nila, paano daw pagka ganito? Okay. Salamat. Oh, guys, ganito. Parang ikaw, as an employee, wala kang confidence. Parang, bakit ito yung boss natin? Parang mas magaling pa tayo. Piling ko ganun akong boss. So I can say shit like that. So yun. I would rather have a strict boss pero alam niya kung paano pinapatakbo yung kumpanya. Kasi eventually, magra-rub off sa'yo yung professionalism and oh my God, what's the term? Professionalism and yung kagalingan niya as a boss, ma-apply mo sa'yo and you can apply it to your next work. Alam mo, okay, balik lang tayo sa pagiging call center agent. Sa call center ko dati, bawal malate kahit 1 minuto. Pag nalate ka ng 1 minuto, sobrang hindi pwede. Hindi ka pwedeng malate ng 1 minuto. Literal, kasi, di ba ganon? Tapos may mga kaibigan ako nag-work sa corporate, ang pasok nila 9, minsan naalis sila ng bahay ng 9:30. Ang gagawin nila is i-adjust nila yung uwi nila. Very ganon. So, in a way, mas may freedom pa din sila na malate. Since ang training ko nga is, pag sinabing 7, ang in mo, 6:59, nandun ka na dapat. Okay? Hindi ko alam, nag-apply siya sa personality ko. So, minsan talaga, pagka may mga ka-meeting ako mga kaibigan, I take it really personally. Pagka nag-stuck ako, tama ba yung I take it really personally? I take it personally or I take it really personal. Pag late sila, tapos parang wala lang sa kanila. Like, bakit? Bakit okay lang sa inyo malate? Okay, it's a different conversation, but parang kita na pala yung kuyukot ko dito. Anyway, those are the people na nag-stand out sa akin. Maraming pa ako mga naka-work na nag-stand out. Pero I really try to keep this vlog short. I mean, ayan, mga 35 minutes is the ballpark. Ano pa ba? Comment down below. Huy! Nagpapataas ang engagement. Pero yun na muna. Maraming salamat sa pakikinig. And hinahabol ko lang tong vlog na to kasi nga yung last vlog ko was 6 days ago. So, at least naman may ma-post
once a week. And I just want to say thank you to everyone who leaves. Ano nangyayari sa English ko? Alam niyo, kailangan ko na ng kaibigan na Englishero. Nung bata ko, ang dami kong kaibigan na Englishero. Ngayon, pare-pareho ng walang kwenta. Ah! Charot. Hindi, I love my friends. Sino ba mga friends ko? May kaibigan ba ako? Anyway, ano nangyayari? Ano nangyayari? For the closing remarks, since I talked about work, let's sing something about work. Lumayo ka man ay maiiwan ang bakas ng ating pagmamahalan. Ang awiting ito ay alaala na hindi... Sa totoo lang, gusto ko yung quality ng boses ko. Wala lang talaga ako sa tono. Feeling ko hindi boring. Alam mo yung pagka nakinig ka ng singer, tas hindi mo ma-distinguish kung sino. Si ano ba yan? Hindi si ano yan. Hindi ko gusto yung mga ganon. Yung boses ko sobrang distinct. In a good way ha. Hindi in a pagpapatawa way. Wala lang talaga ako sa tono. Damn. O tama na yun.